What's going on guys, Don is here. Sa video ito, tutulungan ko kayo kung paano mag-calibrate ng inyong mga circular saws. Ang gagawin ko dito ay ang Lotus 1400 watts circular saw Pro. Pero this will benefit other circular saws. Kaya kung sa Facebook ka nanonood, don't forget to like and follow my Facebook page. And kung sa YouTube naman, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga upload. Tara, simulan na natin. So sa pag-calibrate, gamit kayo ng inyong mga pinagkakatiwalaan na square. Katulad ng speed square ng Lotus, no, na-check ko na tong angle na to and perfectly square naman siya. And gagamit din tayo dito ng combination square. So yun lang yung mga gagamitin natin, mga precision tools. Then, gamit din tayo ng paper clip. Then ito yung unang gagawin natin. Para hindi istorbo tong blade guard, pitin natin dyan. Para pag nag-calibrate tayo, no, hindi na natin to igagalaw-galaw. Then iset natin to sa kanyang full depth. So yan, naka full depth na yan. And ang una nyong kailangan gawin is maging perpendicular yung base plate dito sa blade. Ngayon lang ang madaling gawin dito kasi no, isi-set mo lang siya dyan. No, ito kasi na-set ko na to, calibrated na yan eh. Pero madali lang to dahil no, luluwagan mo lang yan, isi-set mo itong wing nut. Then pag na-set up mo na to ng 90 degrees dito sa harap, ito kung nakikita nyo to, meron tong isi-set ka dyan na Allen wrench. Then patatamain mo lang siya di sa base para every time na mag-change ka ng angle, yung magbe-bevel cut ka, no, pag binalik mo, meron na siyang positive stop. Para every time na nasa positive stop na siya, idalak mo na. Then, yun, 90 degrees na siya palagi. So yun lang, madali lang yun. Ito yung pinoproblema ng karamihan. Kung paano i-parallel yung blade dito sa base plate sa edge. So ito na calibrated ko na to na nakaraan. Pero tinanggal ko ulit siya sa pagka-parallel para mahirapan ako. Hindi, joke lang. Para mapakita ko sa inyo kung paano gagawin parallel itong dalawa. So ngayon, magmarka lang kayo ng isang ipin. Parang sa table saw lang din. Tulad nito, bigyan ko na ng pentel pen yan para magiging basihan natin yung distance nung ipin tsaka yung side ng base plate. So, iset nyo lang yung combination square nyo. Ganito. Yung tipong ikaw lang makakaramdam na tumatama siya doon sa ipin, ha. Tulad nito, tumatama siya dyan. Pero ito, kung makikita nyo, ilipat ko di sa kabila. Di ba, layo na. Yan, nasa mga 1/8 na yata yung distansya niya eh. So sa ganyan pala makikita nyo na nagbabago siya. Mas malapit dito, pero dito malayo. So dahil na setup na natin to dyan, no? Ayan, no? Hindi ko lang kung naririnig nyo. Medyo dumadapis siya. Dito, sobrang layo. 1/8 inch. So ito yung susi sa pag-calibrate ito. Kaya aangat ko muna yung depth. So etong angle na to, itong bar niya, na ito mismo, i-bend natin yan. Kaya ito malayo siya, lalapit natin to papunta doon. Kumbaga etong angle na yan, no, matigas kasi ito, medyo makapal yung bakal nung
sa Lotus circular saw eh. Bibend lang natin yan. Ito yung angle na bar, bibend. So paano natin gagawin yan? Wala naman kasi itong micro adjustment, no? Dahil kaya ito yung blade, pag hinatak natin to, yung blade lalapit dito eh. So kung kanina is 1/8 of an inch yung distansya niya, so makikita nyo ipiting ko lang to papunta dito. Gagamitin ko tong base plate para may leverage. So tingnan na natin kung nagbago. So balik muna tayo dito. Ito yung mark tooth natin. Diba? Dumadapli siya. Nasa kabila. So hindi pa, no? Kulang pa, pero kung makikita nyo, nagbago na, diba? Mas malapit na siya, mga 16 of an inch na lang siguro to. So ganun ulit. Ipitin ko lang to ulit. So, paunti-unti lang kasi baka naman sumobra eh. So kulang pa. May nararamdaman na akong konti pero hindi katulad nung nararamdaman ko dito sa kabila. Mas malapit pa rin to eh. So ganun lang, no, back and forth kasi wala naman tong micro adjustment. Ayun ang kadalasan problema ng ibang mga circular saw. Yung pagkaparallel ng base plate sa blade. So ayun na, no? Kung makikita nyo, ha, pagka pinatakbo ko tong combination square natin from end to end, diba? Pantay na. So yun na, no? Parallel na siya, and after mo ma-parallel, check mo ulit yung angle niya kung perpendicular yung base sa blade. Kasi minsan baka gumalaw. And katulad nito, calibrated na. Magagamit na to ng maayos. So I think that was it. Basic way para makalibrate yung inyong circular saw para maging maganda yung performance nito. And most especially, para confident kayo pag ginagamit nyo siya. Thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.